Binabato ng kasalukuyang administrasyon sa mga Duterte ang lahat ng problema sa nakalipas sa 3 taong panunungkulan ni Marcos Jr. Ito ang napapansin ng political analyst na si Professor Malutikia, lalo na ngayong itinalaga bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office o PCO si Attorney Claire Castro. Dapat nga sana ay mga totoong problema o isyu sa lipunan ang inaatupag at binibigyang reaksyon ng naturang abogada, ibis na puro paninira sa pamilya Duterte. Alam mo, ang dapat siguro tingnan niya, merong ilang kaso na nasa Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandaran ng Korte Suprema tungkol dun sa GAA. Yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman na may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything. Blame it on Duterte. Kaya ang parati kong sinasabi, 3 taon na hong tapos si Presidente Duterte. Bakit lahat ng problema on your 3rd year, pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. So, hindi ko alam kung paano pupunta itong kay Yusek Castro kasi wala akong nakikitang exit strategy na eh. From day 1, banat ng banat kay Duterte. So, kung ikaw ngayon ang tagapagsalita at may 3 mga kaso na na sunod-sunod na pag-uusapan, oral arguments sa Supreme Court, paano ka pipivot? Ang may kasalanan si Duterte pa rin? Ito, pag-usapan natin ang akusasyon na ibinabato sa 2 kongresista ng Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico at Congressman Raul Bungalon. Ito, post ng The Manila Times 1 hour ago. Basahin ko ha. Legazpi City, Tabaco City Mayor Crisel Lagman has accused Ako Bicol Party List lawmakers Elizalde Co and Raul Gil Bungalon of diverting 1.12 billion in the 2025 General Appropriations Act intended for the development projects in the 1st District of Albay and pushing for the 750 million infrastructure projects leading to a beach property owned by the Co family. Hey, so Lagman, anak itong Tabaco City Mayor Crisel Lagman, anak ng yumaong Congressman Edsel Lagman. So, I am not sure kung magkalaban sa politika ang Lagman clan at saka itong Saldico Bungalon Party List. I'm not sure. But alam nyo naman, dahil election period ngayon, ito na, parte na ito ng batuhan ng akusasyon. At least, ipinablish dito sa Manila Times, kaya isinare ko rin sa inyo kung gaano katotoo na i-divert. Okay, diversion, infrastructure projects leading to a beach property.
Hindi naman nakalagay dito sa Manila Times article ano yung infrastructure projects. But opinion ko, analysis ko lang ito, baka kalsada. Kalsada para marating yung beach property para mapuntahan ng mga tao or turista. Ganyan ang pagkakaintindi ko. Nangyari na yan sa Bukidnon. Okay? Mayroong napakagandang resort ngayon sa Bukidnon, hindi ko na lang din banggitin. So yung congressman, pinondohan niya ang kalsada. Kasi nasa bulubunduking parte itong resort, mountain resort. Pinondohan ngayon, inayos ang kalsada. Oh, nang maayos ng kalsada, adi nagdatingan ng mga turista. Kaya kumikita yung resort na yun na allegedly pag-aari ng isang mambabatas. But in fairness, maganda naman talaga ang resort na yun. Pinupunta, dinadayo talaga. Kaya nakatulong din sa tourism industry ng Bukidnon. So, I don't know kung ano ang sitwasyon dito sa First District of Albay kung ganito rin. Kaya lang, ulitin ko, dahil panahon ng politika, baka parte ito sa batuhan ng putik. Sana sumagot din ang kampo ng Ako Bicol para malaman natin kung ano talaga ang totoo. At sana, kung totoo, di sampahan ng kaso. Kaya lang hanggang salita lang, press release lang ng ganito, wala. Magbasa tayo sa mga comments. Ayun, Jerry Agarin, sabi niya, i-file na kaagad sa ombudsman. Oh. Kasuhan, hindi yung para palang salita lang. Jerry Noel Rupa, plunder is waving, kaya gusto ko humaba buhay ng mga kawatan na makita man lang mga taong pinagnakawan nila makulong hanggang sa huling hininga nila. Kitty Duterte FC, sabi niya, ang daming trolls sa ni Saldi dito. Ha ha ha. Napansin ko nga, kasi binasa ko ng mga comments. Nako, nagko-comment mga tao. Dinidepensahan si Saldi ko, kailang ang mga followers nila 26, 30, makikita mo talaga nga trolls. Salve Kapanis Red, sabi niya, tang na, Saldi ko, hindi pa maubos ang lahi mo. Gelsted John Adams, si Saldi ko pa, idol niya si speaker sa mga ganyang strategy. Maraming gumagawa tulad niya sa mga congressman.